Prof, komplikado yung economics pero sa simpleng paliwanag, ano po yung magiging epekto nitong oil price hike ngayon sa presyo ng mga bilihin? Sa madaling salita po, ang pagtaas ng presyo ng petrolyo ay magdudulot ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin natin lahat. Mhm. Unang-una na po dahil ang transportasyon ay nakaasa po sa petrolyo, tataas po ang presyo ng petrolyo, tataas din po ang ating gasto sa transportasyon. At lahat naman po, pagkain, damit, gamot ay kailangan pong dalhin sa merkado na kailangan po ay dalhin ng ating pong mga transportasyon sa mga pamilihan po. Professor Leiko, this week pa lang yung pinag-uusapan natin, nakakalula na yung taas sa presyo po ng petrolyo. Diesel, pwedeng umabot hanggang 24.25 pesos. This week, gasoline hanggang 13 pesos. Kerosene, 38.50 pesos per liter. This week pa lang itong pinag-uusapan natin. So agad-agad po ba nating mararamdaman din itong epekto nitong pagtaas ng ganito kalaki sa presyo ng petrolyo doon sa mga pangunahing bilihin na presyo? Sa totoo po, maski po ang presyo ng petrolyo, hindi naman po dapat yan nag-reflect agad. Dapat hindi pa po yan. Kasi yung ipinagbibili sa merkado ngayon, nabili na po yan ng mga oil companies nung mga nakaraang buwan pa po. Pero nandiyan na po agad ngayon. Ang paliwanag ng Energy Secretary, ang naka-reflect dito ay yung kanilang replacement cost. Pagdating po ng mga 2, 3 buwan, tsaka lamang po ipagbibili yung mga nakuha nila sa mas mataas na presyo, baka mas mataas pa po yan. At saka po, ang sinasabi nila ngayon na magkakaroon ng staggered na fuel price increases, kung staggered po yan, edi ang ibig sabihin po, kaya naman po palang ipagpaliban. Bakit hindi pa ipagpaliban ng mas matagal bago itaas ang presyo ng mga petrolyo? At ang presyo naman po nun sa mga pamilihan po natin sa merkado, makikita na rin natin agad-agaran yan dahil ganun po ang reaksyon ng merkado, hindi po nakakapaghintay. Ngayon, kung meron po tayong kakayahan na pigilan ang taas ng presyo ng petrolyo, halimbawa, pwede po natin sabihin sa kanila, wag na muna ngayon dahil kaya nyo naman palang ipagpaliban nyo na ng mas matagal pa. Pero sa huling banda, Cheryl, inilalantad nito ang kahinaan ng ating energy policy. Wala po talaga tayong pinanghahawakan para makontrol, mapangalagaan, mapamunuan ang ating energy. Dati po, noon pa sinasabi, magkaroon tayo ng alternative sources of energy. Pero hanggang ngayon, wala pa rin po tayong nakikita na meaningful alternative source ng energy sa atin ngayon.